Good evening. May the Spirit of the Lord give us light to understand what God wants us to do here and now. In the Gospel, the Pharisees, chief priests, the scribes understood that this parable in your hearing today was addressed to them. Sila pinatutungkulan. Sila pinapatamaan. Nag-covenant with Yahweh, and they were unfaithful. Sent prophets, some they killed, others they beat up, and at last, the owner of the vineyard, who's God, sent His Son. God sent His only begotten Son, John 3:16. But they killed Him. And so, the owner of the vineyard gave the vineyard to others. And that is why we are Christians today. The Jews did not accept Christ. We accept Him now. We put our trust in Him. In You, my God, I place my trust. Nakakatakot na bawiin din sa atin. On June 23, I'll be 51 years a priest. I'm still a sinner, but I remained faithful. Kasi natatakot akong bawiin ng Panginoon yung joy na binigay niya sa akin pagpasok ko dito sa seminaryong ito. I was studying engineering in UST. Okay naman, may fraternity ako. Hindi naman ako weird. Punta sa parties, kung may pera dahil pag estudyante ka, 1 day millionaire, 29 days beggar ka, ang kasabihan sa amin noon. And then suddenly, in my 4th year, pagkatapos ng integral calculus at saka differential calculus, I felt a darkness. I could not understand why. Wala naman dahilan. Yung parang tinatalokbungan ka ng kadiliman na walang katapusan. Kaya naaawa ako sa mga kabataan ngayon, yung anxiety and depression, yung loneliness nila. Tagal ko nang naranasan yan. Naunawaan ko sila. Napakabigat niyan. Kaya marami sa kanila nagpapakamatay na ngayon. The suicide rate for young people has gone up. So ang prayer ko noon, in You, my God, I place my trust. Wala na ako ibang mapuntahan. Kasi walang kahulugan ang universe para sa akin eh. Engineer ka, yayaman ka, pagkatapos ililibing ka naman. So pumasok ako dito. And I was filled with joy. Ang tagal ko dyan sa chapel, sa baba nagdadasal. Pinatawag nga ako ng superior. Akala niya, weirdo na ako eh. So simula nun, binawasan ko na dahil mahirap namang pag-isip. Imamarites ka ng ibang mga seminarista. Pero natatakot ako. Kaya I never doubted. Kaya I never was, maski nagkasala ako, I never was tempted to leave the priesthood. Kasi natatakot ako na bawiin, kagaya ng pagbawi ng vineyard sa gospel ngayon. Babawiin niya yung joy na nararanasan ko hanggang ngayon. Parang sariwa pa. After 51 years in the priesthood and 8 years in the seminary. Nakakatakot na babawiin. Kaya, sapagkat may empathy ako. Nakikiramay ako doon sa mga kabataan. Yung iba, mga pamangkin ko pa, grandniece, grandnephew, nalulungkot. Siguro dahil wala na may ibang hinaharap, kundi yung kanilang Oppo, Samsung, iPhone. Sana maranasan din nila yung naranasan ko noong
Wala akong ibang mapuntahan. In my mind, I embrace the cross. Kaya, sigurado ako, mamamatay ako na pare dahil nakakatakot na maranasan ko uli yung tatalukbungan ka ng cosmic loneliness. Cosmic loneliness. Yan yung nararanasan ng inyong mga pamangkin at mga anak. Marami sa kanila. Majority sa kanila. Yung iba, mas grabe nga lang. Yung iba, pwede pa. Pero anxiety and depression pa rin. Cosmic loneliness pa rin. Walang meaning sa buhay, walang sense of purpose sa buhay. Dapat tanggapin si Christ. In the first reading, we are told by St. Peter, we have to escape from the meaninglessness of this that is in the world because of evil desire and lack of sense of purpose. Ano sabi ni St. Peter? Make every effort to supplement your faith with virtue. Virtue with knowledge. Knowledge with self-control. Self-control with endurance. Endurance with devotion. Devotion with mutual affection. Mutual affection with love. Yan ang dapat mong gawin kung tinanggap mo si Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Minsan kasi, para na lang tayong yung mga Hudyo sanay na tayo, ilang centuries na yung covenant with Moses, kalimutan na nila. Tayo rin, simula pa nung baby tayo, dinadala na tayo ng lola at saka nanay natin sa simbahan, parang common na lang. Ganyan din ako. Biglang tinalukbungan ako ng kadiliman na walang katapusan. Naranasan ko yung mysterium tremendum et fascinans, sabi ng mga theologian. A mystery that is at once fearful and fascinating. Hanggang ngayon. Minsan nawawala nga ako sa sarili ko magmimisi sa kaligayahan. Kaya natatakot ako na bawiin yan. Kaya nagdadasal ako lagi na sana yung kapariho ang naranasan ko ng mga kabataan ngayon, tatawagin din ni Christ. So that their lives will be full of meaning. So that they will know why they are in this universe with the 2 trillion stars and 2 trillion galaxies and planets and billions of stars. Wala kang kahulugan sa buhay, napakadilim ng kinabukasan. So manalangin tayo na liwanagin ng Panginoon ang ating kinabukasan. Lalong-lalo na ang mga kabataan na naghihirap ngayon, na kung hindi na nila makayanan, nagpapakamatay na. Naliligalig kaming mga pari dahil First Communion pa lang. May mga grade 7, grade 8, nangungumpisal sa mga public schools. Out of 30, yung isang Indian priest, out of 30, 3 ang nagsabi sa kanya that they were thinking of ending their life. Very young. Elementary pa lang. Yung iba nga, nagpapa-stem cell sa Switzerland para hahaba ang buhay nila. Yung mga batang-bata pa, magpapakamatay. Bakit? Wala si Kristo sa buhay nila. Kaya yan ang ating pagdasal ngayon through the intercession of St. Charles Luanga and companions from Africa. Na sana, ito sila mga bata pa rin Sana, ang panalangin natin through the intercession of Charles Luanga and companions, martyrs, yung mga kabataan natin ngayon, makatagpo, makatuklas ng kahulugan ng kanilang buhay para mapawi yung cosmic loneliness na kanilang nararanasan
Naranasan ko noon matagal na. Natatakot ako na babalik sa bawat sandali ng aking buhay, kaya nagiging tapat ako sa aking pagkapari. Kung hindi, o hindi iyon, sa karupukan ko, matagal na akong naunsyame ang pagkapari ko. Tulungan niyo akong magpasalamat sa Panginoon at tulungan niyo rin akong magdasal para yung mga kabataan magkaroon ng kahulugan sa buhay and will experience the joy of accepting Christ as Lord and Savior. Parang pastor tuloy ako sa protestante ngayon. Kailangan, you have to accept Christ as Lord and Savior. Kailangan may personal experience ka. Totoo din naman. Let us thank God in this Eucharist for the gift of faith that He has given to us. And let us pray that it shall not be taken away from us.